Good morning po, Lighthouse Church. Our today's devotion is Initiator of Love. Ang scripture reading po natin ay nasa Psalms 18:1-6. And our key verse ay nasa 1 John chapter 4, verse 10. And allow me to read this text. Ang sabi po dito, "Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." So, maliwanag po dito na ang sabi ni Apostle Juan, ito daw po ay ang pag-ibig. Hindi dahil inibig natin ang Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at ipinadala po niya ang kanyang bugtong na anak. Nakikita rin po natin in this book na ang Diyos ang unang umibig sa atin, kaya inibig din po natin ang Diyos. So, makikita po natin sa simula pa lang po ng panahon, ang Diyos po ang nag-initiate ng pag-ibig. So, God is the initiator of love. No, hindi po siya Diyos na magagalitin. Hindi po siya Diyos na malamig. No, hindi po siya Diyos na walang care or wala po siyang concern sa sangkatauhan, mga kapatid. Dahil ang Diyos po natin is very personal God, no? Siya po ay very intimate sa buhay ng bawat isa po sa atin. Gusto po niya na tayo po ay magkaroon ng intimate relationship with Him. So, ganun po tayo kamahal ng Diyos sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Kaya mga tao po and even Christians na hindi pa po nila na-experience ang matamis, malapit na relationship sa Diyos, o mga wala pa pong, hindi pa po nakaka-experience ng intimacy with God, no? Hindi po nila mako-consider na ang Diyos po ay Diyos talaga ng pag-ibig, no? Mahirap po sa kanilang tanggapin po 'yon sapagkat makikita po natin na parang tingin po ng maraming Kristiyano ang Diyos po ay malamig at masyado po siyang demanding sa mga nilikha po niya. But kung titingnan po natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, kahit po sa Old Testament, sa Lumang Tipan, ang Diyos po, ang lahat ng kanyang ginagawa po ay upang ipahayag ang kanyang sarili. At ang pinaka-basis po nito ay ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. No? Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, hindi po niya kumbaga sinira ang Garden of Eden kahit po nagkasala po ang tao. No? Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, ang mga Israelites po ay nailigtas sa Egypt, mga kapatid. So, makikita po natin na ang tunay na relationship, ang motivation po nito ay ang pag-ibig. At yun po ang makikita natin sa Diyos, na lahat ng ginagawa po niya, ang motivation ay pag-ibig. Sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig, no? Kung titingnan po natin, bakit po darating muli ang ating Panginoong Kristo, ang motivation po nito ay ang pag-ibig. Bakit po ang Panginoong Kristo ay napako sa krus instead na tayo, at siya po ay muling nabuhay para bigyan tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan? Ito po ay ang pag-ibig. So, makikita po natin, ganun tayo kamahal ng Diyos. Now, kung tatanungin natin ang sarili po natin, mahal ba ako ng Diyos sa kabila ng aking mga kasalanan? Mahal ba ako ng Diyos sa kabila ng aking mga pagkakamali, sa lahat ng aking mga failures, sa lahat ng mga karumihan na aking nagawa? Lagi po natin tatandaan, si Kristo po ay naparito hindi para tawagin ng mga matutuwid, kundi siya po ay naparito para tawagin ng mga makasalanan. Kaya nga ang Panginoon sa Kristo, nire-rebuke po niya yung mga Pariseyo. Matindi po ang rebuke niya sa Pariseyo sapagkat ang mga Pariseyo po ay masyadong ma-pride sa kanila pong ginagawa sa harapan ng Diyos, thinking na yung kanilang kabutihan ang magiging paraan upang sila po ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya po, grabe yung kanilang criticism, persecution sa ating Panginoon Kristo kapag ang Panginoong Yesus kasama po niya ay mga makasalanan, nagmi-ministry po siya sa mga kasalanan, tinutulungan po niya mga makasalanan, no? Pinapakain niya, pinapagaling niya, at nakikita po natin binibigyan po niya ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, mga kapatid. So, sana po as a Christian, makita po natin na ang tunay na pag-ibig, hindi inibig natin ang Diyos, sapagkat siya po ang unang umibig sa atin. Sa panahon na tayo po'y napakarumi, sa panahon na tayo po'y napakamakasalanan, sabi po ng Romans 5:8, God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. No? So, makikita po natin, hindi nakita ng Diyos sa hinaharap na magiging mabuti ka, magiging masunurin ka, kaya kanya inibig, no?
Inibig ka ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat, kahit walang dahilan para ibigin ka ng Diyos. Kaya napakahalaga po na makita natin na ang Diyos ang initiator ng pag-ibig, no? Huwag tayong maging ma-pride sa sarili natin na nandun tayo sa kalagayan na sasabihin natin mahal natin ang Diyos, and yet parang minsan ayaw naman nating ma-experience ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Dahil sa katotohanan, kung mahal natin ang Diyos, gusto rin natin na ma-experience ang pag-ibig po niya sa buhay po natin, mga kapatid. So, napakahalaga po na as a Christian, mahalin din natin ang Diyos sapagkat siya po ang unang umibig po sa atin. Kahit anuman po ang ating mga nagawang pagkakamali, mga nagawang kasalanan, and that is very true sa Bible. Inibig ka ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat. Ganon ka kamahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Kaya napakahalaga po na ma-realize natin nilikha tayo ng Diyos sa kanyang pag-ibig at doon po tayo dapat mabuhay sa palibot ng pag-ibig ng Diyos sa atin po mga buhay. Kaya napakahalaga po in this devotion, wag nating makita ang Diyos na malamig, wag nating makita ang Diyos na walang concern sa buhay natin. Ang Diyos, mahal tayo, mahal ka ng Diyos, gusto niya magkaroon ng malapit, matamis na relationship sa Kanya. Kaya napakahalaga po, wag tayong matakot lumapit sa Diyos. Patuloy tayong tumawag sa Kanya, makinig sa Kanya, ibigin siya, at maranasan po natin yung pag-ibig po ng Diyos. Truthfully, genuinely, sa buhay po nating bilang mga mananampalataya. Saglit po tayo mag-pray. Dakilang Diyos, Ama namin na sa langit, salamat po dahil Ikaw ay